Magandang araw sa lahat. Ngayon ay ang pagpapatuloy sa uri ng mga dulog. Dulog realismo. Ang dulog realismo ay isang pananaw sa pagsusuri ng panitikan at sining na nagpapamalas ng katotohanan o realidad ng buhay. Ipinaglalaban nito ang pagpapakita ng tunay na muka ng lipunan kasama ang kahirapan, korupsyon at kawalan ng katarungan kaysa sa mga katangisip o romantikong ideya. Halimbawa nito ay ang mga nobela at maikling kwento tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal, mga Kuko ng Liwanag, nobela ni Edgardo M. Reyes at marami pang iba. Sunod na dyan ay ang dulog naturalismo. Ang dulog o teoryang naturalismo ay isang pananaw sa panitikan na naniniwalang ang buhay ng tao ay ganap na hinuhubog ng kanyang heredity o ang pinagmulan biolohikal at kapaligiran. Itinuturing itong isang extension o radikal na anyo ng realismo. Ngunit, mas pesimistiko dahil naniniwala itong walang malayang kagustuhan o free will ang tao upang baguhin ang kanyang tadhana. Halimbawa na dyan ay ang mga akdang nagpapakita na ang tao ay walang takas, walang takas sa bagsik ng kaniyang kapaligiran, kahirapan o mga hayop damdaming instento. Halimbawa na dyan ay ang Walang Panginoon ni Diogracias A. Rosario, isang maikling kwento, at Mabangis na Lungsod ni Efren R. Abig. Ngayon, atin namang isunod ang dulog markismo. Ang dulog markismo ay isang kritikal na pananaw sa panitikan at lipunan na nakabatay sa mga ideya ni Karl Marx at Friedrich Engels. Sinusuri nito ang panitikan sa pamamagitan ng pagtingin sa tunggalian ng mga uri o isang class struggle, particular sa mga pagitan ng mayayaman at makapangyarihan, at ng mga mahihirap at manggagawa. Sunod naman natin ang dulog humanismo. So, ang dulog humanismo o teoryang humanismo ay isang pananaw sa panitikan at sining na nagtatanghal sa tao bilang sentro ng mundo. Binibigyang diin ng teoryang ito ang talino, talento, mabuting asal, kalayaan at kakayahan ng tao na magpasyal para sa kanyang sariling buhay at kapalaran. So, sa madaling salita, kung ang ibang teorya ay nakapokus sa kapaligiran o pera, ang humanismo ay nakapokus sa kakayahan ng tao na mag-isip at gumawa ng mabuti. Ngayon, dumako naman tayo sa dulog moralistiko. So, ang dulog moralistiko o teoryang moralistiko ay isang kritikal na pananaw na sumusuri sa panitikan batay sa moralidad, etika, at pagpapahalaga ng tao. So, sa pamamaraang ito, ang layunin ng panitikan ay hindi lamang maglibang, kundi ang magturo ng aral, magsalaysay ng tama at mali,
at magsilbing gabay sa kagandahang asal ng lipunan. So, naniniwala ang dulog moralistiko na ang mga moralistang kritiko na ang isang epektibong akda ay dapat nag-iiwan ng magandang ehemplo at nagpapakita ng pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Dulog feminismo. Ang dulog o teoryang feminismo ay isang pananaw sa panitikan at lipunan na sumusuri sa kalagayan ng kababaihan. So layunin nitong labanan ang patriarka o ang sistemang pinamumunuan ng kalalakihan. Ipinaglalaban ng dulog na ito ang pantay na karapatan, pagkakakilanlan at kapangyarihan ng babae sa lipunan at sa sining. Ngayon naman ay ating isunod ang dulog sosyologikal. So, ang dulog sosyologikal ay isang kritikal na pananaw na sumusuri sa panitikan bilang salamin at produkto ng lipunan. So, ang dulog sosyologikal ay naniniwala ang teoryang ito na ang akda ay hindi likha ng imahinasyon, kundi direktang apektado ng kasaysayan, kultura, tradisyon, at mga institusyon, gaya ng pamilya, pamahalaan at simbahan, kung saan isinilang ang manunulat. Ngayon, dumako naman tayo sa dulog historical. So, ang dulog historical ay isang kritikal na pananaw na sumusuri sa panitikan sa pamamagitan ng pag-uugnay ng akda sa panahon, kasaysayan at tunay na mga kaganapan kung kailan isinulat. Naniniwala ang teoryang ito na ang panitikan ay hindi hiwalay sa kasaysayan, sa halip ito ay tala ng mga karanasan ng isang bansa o lipunan sa isang partikular na yugto ng panahon. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling dulog. At yun ang dulog psikolohikal. So, ang dulog o teoryang psikolohikal ay isang kritikal na pananaw sa panitikan na nakatuon sa pag-aaral ng takbo ng isip, gawe, emosyon at ugali ng mga tauhan. Sinusuri ng teoryang ito ang mga nakatagong dahilan kung bakit nagbabago ang ugali o nagkakaroon ng panloob na tunggalian ang karakter batay sa kanilang mga personal na karanasan, trauma o pagpapalaki. Bukod sa tauhan, sinisiyasat din ito ang psikolohiya mismo ang may akda. Pinapanatili nito na ang isang akda ay refleksyon ng mga pangarap, takot o kamalayan ng mismong sumulat. Maraming salamat sa pakikinig at iyon lamang ang uri ng mga dulog.